Okay, muling magandang araw muli mga kababayan at welcome back again my YouTube channel. Ayan, meron tayong panibagong pag-uusapan ngayon at kahintik-hintik ito mga kababayan. At meron akong video ipakikita sa inyo kung saan nagsalita itong former PCGG Commissioner Robin Caranza mga kababayan, kung saan binabanggit niya rito na ang flood control anomaly, no, na kung saan may mga kickbacks na pinag-uusapan ngayon ay hindi lang pala ngayon ito mga kababayan, kundi nung kapanahunan pa ni dating Presidenting Bongbong Marcos ay mayroon na palang kickback sa mga flood control nito na kung saan umaabot ng 15% ang kickback nito ni Marcos Sr. na kung saan umaabot ito ng 10 billion pesos mga kababayan. Kaya ito, meron akong video pakikita sa inyo, pakikinggan ninyo at bahala na kayo kung kayo maniniwala o hindi. At ito, para ipakita lang natin sa inyo kung ito talagang magiging sa binoong Independent Commission para imbestigahan ang flood control scam ang dalawang nag-imbestiga sa ill-gotten wealth ng pamilya Marcos. Punto ni dating Presidential Commission on Good Government Commissioner Ruben Caranza, hindi lang sa kredibilidad ng mga bubuo ng komisyon masusukat ang independence ng isang independent commission, kundi sa kredibilidad ng mismong Pangulo na mag-a-appoint ng mga miyembro nito. Hindi pa kasi niya inaamin o isinasauli ng Pangulo at ng kanyang pamilya ang napakinabangang ill-gotten wealth. Kabilang dito ang yaman na nakuha sa 15% kickback na kinubra ng kanyang ama na si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa mga flood control projects din noong panahon ng diktadura. Kabilang na ang mula sa mga Japanese contractors, gaya ng pinatotoo noon sa isang testimonya ng Public Works Secretary ni Marcos Sr. na si Baltasar Aquino. Nasa pagitan ng 5 to 10 billion dollars ang tinatayang kabuang nakulimbat ni Marcos Sr. at mga cronies nito sa loob ng 20 years, habang nasa 3 billion dollars pa lang ang na-recover ng PCGG as of 2022. So kung gusto niyang magpakita ng akbang para paliwalaan siya na seryoso siya, no, at totoo yung sinasabi niya na lalabanan niya yung corruption sa flood control, siguro ang unang-unang kaya niyang gawin na walang tututol, no? Walang magsasabing wag mong gawin yan o hindi yan patas o gusto mo lang tumira sa kalaban mo, i-surrender niya yung perang kinita nila, na ninakaw nila mula sa flood control projects noong panahon ng diktadura ni Marcos. Inaamin namin na pati kami, yung pamilya namin Marcos, ay nakinabang sa corruption sa flood control, isoli niya. No? Bayaran man lang niya yung estate tax na ilang bilyones din. No? So, there are many steps that Marcos Jr. can take to demonstrate some credibility, to show that he is acting in good faith and not just to go after his family's political opponents while saving himself and his family. Ganito rin ang pananaw ni J.C. Punong Bayan, ekonomista at nagsulat ng librong False Nostalgia na nagdokumento sa ilang Marcos myths. Ayon sa libro, patunay ang ruling ng Korte Suprema na may ill-gotten wealth ang pamilya Marcos, kabilang ang multi-million dollar Swiss bank deposits na na-forfeit in favor of the Filipino people. The problem with that is any kind of anti-corruption statement or stance coming from President Marcos does not have much credibility, in the sense that the president himself is involved in the corruption that happened during his father's time, and also the president himself has been implicated in various anomalies and also controversies in corruption when it comes to corruption during his father's time. So in other words, the president must come clean first before any anti-corruption effort on his part can have any credibility. Hindi rin malinaw kung magiging matagumpay ang binuong komisyon base sa kinahinatnan ng ilang nagdaang komisyon. Halimbawa, ang Independent Commission na nagsabing hindi ligtas na itayo ang Bataan Nuclear Power Plant noong 1970s, initsipwera ni Marcos Sr. at tinuloy pa rin ang pagtayo ng planta na ayon sa PCGG at Korte ay pinagkakitaan ni Marcos at crony hindi bilib sa binuong. Ayan ang mga kababayan, no? Ibig sabihin, hindi naniniwala si former PCG Commissioner Robin Caranza sa binubuong komisyon, Independent Commission ni Bongbong Marcos, kung saan iimbestigahan nga itong anomalya dito sa may flood control na ito. Kasi nga, sabi ni Robin Caranza, ay mayroon pang anomalya din na itong si Marcos Sr. na dapat
ibalik nila ang perang ito, no? At naibalakwa lang ng PCGG, nabawi ng PCGG sa 10 billion ay 3 billion pa lang, ibig sabihin meron pang 7 billion na dapat ibalik ito ng Marcos family. At ito'y pinatunayan nga ng dating DPWH, no, na si binanggit kanina, na sabing ganun totoo talaga na mayroong kickback talaga itong Marcos Sr. nung kapanahunan ng flood control nung araw. At sabi rin ni Robin Carranza, may mga dapat bayaran na taxes itong Marcos na ito na bilyon-bilyon piso, mga kababayan, na dapat nilang ibalik kasi meron ng utos ang Suprema na dapat ibalik nga itong mga taxes, bayaran ng mga taxes ng mga Marcos na ito na hanggang ngayon, no, ay hindi pa rin ibinibalik ni Bongbong Marcos, mga kababayan. Kaya yan, kinikriticize, no, at hindi pinaniniwalaan, no, maraming hindi naniniwala sa binubuo ng ni Bongbong Marcos patungkol sa Independence Commission na kung saan iimbestiga dito sa may sa may mga flood control nito. Ibig sabihin, sabi ni Carranza, hindi niya kine-question yung tatayo bilang komisyon, no? Kung saan mga abogado, mga justice na hindi yun ang kine-question niya. Ibig kine-question niya itong si Bongbong Marcos, mga babayan. Paano niya gagawin itong komisyon kung mismo siya, ang mga Marcos ito ay mayroong mga kickback at hindi binabalik ang pera ng nakakaw na yaman nila, mga kababayan dito sa Pilipinas. Kaya ito, no? Gaano katotoo ito? At sa binanggit pa rin ito ni Robin Carranza, noon pala bago itayo itong Bataan Power Plant, ay hinarang na to ng mga independent na wag ituloy itong Bataan Nuclear dahil hindi nga ligtas ito. Pero ang ginawa nga ni Marcos Sr., ituloy pa rin. At ito'y pinagkakitaan daw, no? Sabi, pinagkakitaan daw ni Marcos Sr. itong pati na kanyang mga kroni, itong power plant sa Bataan. Yan, napakalaking pera ang ginastos yan. Ngayon, di pinakinabangan, ano? At hindi ko lang alam kung hanggang ngayon ay binabayaran pa rin natin yan. Yung inutang na pera na yan, kung saan man inutang pera, kasi alam ko, parang binabayaran pa rin natin yan eh. Pera ng bayan pa rin yung tax na, no, yung binabayaran. Kaya talagang medyo nakakalito, no, medyo nag-iisip talaga tayo ng kasi nga mismo yung ang presidente natin, no, pati yung kanyang magulang ay talagang merong sangkot nga sa mga bagnanakaw ito, mga kababayan. Ito kasi itong si Robin Carranza, former PCGG, talagang naghabol, no, ng yaman ng mga Marcos. At ito'y pinatunayan niya, no? Talagang minabawi ng ilan, pero yung iba hindi pa nababawi. At sayang daw, na forfeit lang, no? Yung ibang mga hinahabol natin na kayamanan, na forfeit lang, napunta sa wala. Kaya sayang yung bilyon-bilyon na kung binigay sa mga mamayang Pilipino yan, binibigay sa ating mga mahihirap ng mga Pilipino, ay napakinabangan pa. Kaso talagang ayaw nila bitawan, no? At yung taxes na bilyon piso na dapat bayaran itong mga Marcos na to, ay hindi pa rin binibayaran. Dapat pakikinabangan niya ng ating mamayang Pilipino. Kaya yan, mga kababayan, at sana magkaroon ng liwanag itong nangyayaring anomalya dito sa may flood control na ito, kasi nga talagang napakalaking pera ito, kundi bilyon-bilyon piso ito ng mga saan kinikickback, no? At binubulsa lang ng mga ilang politiko, pati mga opisyalis sa gobyerno, kaya ng DPWH at mga ibang kontraktor, mga kababayan. At dapat mapanagot at may makulong dito. Kaya nagkakaroon ng rally ngayon, sumisigaw na galit ng mga mamayang Pilipino, sumisigaw sila ng dapat may makulong, no? May makulong dito sa mga anomalyang nangyayaring ito sa ating bayan. Kasi pag walang makulong dito, ay magpapatuloy ito, mga kababayan, magpapatuloy itong mga korupsyon na nangyayari ngayon. Baka hindi lang sa ngayon, masusunod na panahon pa ay pwede pa itong mangyari. Dahil talagang parang cancer na to, nangyayari to, cancer na sa ating bayan, sa mga politiko na kung saan kunwari may mga malasakit sa Pilipino, kunyari mayroong gusto maglingkod sa Pilipino, at pero ang interest nila ay pansariling interest lamang, kundi ang nais nila ay nakaawin lang, mga kababayan, ang pera ng bayan.
Kaya dapat matanggal nito si Tambi, mga kababayan, ano? Kasi umpisa nang umupo si Tambi Luslos bilang speaker ay nagkagulo na ang Pilipinas, nagkagulo na ang budget natin. Kaya sinasabi ni Toby Tiangco, ang 25 budget ay talagang criminal budget, no? Talagang may sindikato talaga dito, mga kababayan. Sino ba yung mga sindikato na yan, no? At kayo nang bahala kung sinong iniisip ninyo, no? Kaya ito, at hanggang dito na lang, mga kababayan, ng ating update sa araw nito. Kaya kung bago na kayo sa aking channel, please like and subscribe para maging updated kayo sa aking ginagawang upload video. Bye-bye po and God bless.